Welcome mga idol. Ngayon magbibuild naman tayo ng 48 volt system. Kailangan natin ng 16 cell na LiFePO4 battery at ito ay 280 Ah. Kanina, sa 24 volt system natin, kailangan natin ng 8. Sa 48 volt system, kailangan natin ng 16 cell. Ngayon, ang connection nito is same. So, si-series pa rin natin siya. Huwag lang kayo malito mga idol ha. Positive, negative yan. So, series connection siya. So, nag-stop tayo. Dito tayo. So, isi-series lang natin ito. Positive, negative. 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 And then, kailangan natin i-series itong dalawa na ito para ito yung ating output. So, lagyan lang natin ito. Positive, negative. Ayan. So, ito na yung positive terminal natin, saka ito yung negative terminal natin. Ngayon, tignan natin mga idol kung ilan na ma-measure natin na voltahe. Ayan, naka-DC tayo. At ang nasukat natin is 52.6 volts. Sa nominal voltage nito na 51.2, ita-times natin sa 280 Ah at ang equivalent nun is 14,330 watts hour. So, hindi doon nagtatapos mga idol dahil 80% lang ang pwede natin kunin dito. At ang pag nilas natin yung 80% niya, ang total na lang nito is 11,668.8 watts siya. And then, lagyan natin ng load na 1,200 watts na load kasama ng aircon dito at saka kung ano pang gusto nyo i-load. At i-divide naman natin sa 11,668.8 divided by 1,200 watts, and that will be 9.5 hours. So, depende sa load natin. So, kapag 1,000 watts lang, automatic 11 hours ka. So, ganun lang mga idol. Maraming salamat. Ito nga pala ang total cost ng ating DIY LiFePO4 battery. Pagkakabit nyo ng communication cable, itong protocol CAN, sinet ko lang yan sa 1. At ang 1 ay yan yung DE low voltage hybrid inverter. Kasi ang default nyan is 000 na yung JKBMS CAN protocol. So pagka okay nyan, magkakaroon na kayo ng communication dito sa DE natin. And then